Bahagi po naman ito mga kaibigan ay ating po namang makakapanaya, mga pipitagan natin dito sa Aurora Police Provincial Office. Ang pinagmamalaki ng ating bayan na Public Information Officer, PIO, at siya rin ang Picado o Provincial Community Affairs and Development Unit Chief. Wala pong iba mga kaibigan kundi si Police Major Michelle Si, Paulino, tama ba ma'am Michelle? Apa. Okay. Ma'am, kumusta ang Aurora PPO? Balita namin, maraming magandang balita dito ngayon na naganap. Good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa inyong mga tagapakinig, Sir Romel. At ang Aurora PPO nga po ay, sabi nyo nga po, ay may maraming magandang balita dahil ang ating pong lalawigan ng Aurora, syempre ang magandang balita ay napapanatili po natin ang kaayusan at katahimikan sa mga nakaraang araw. Yun po. At syempre po, nagkaroon po tayo ng madaming mga okasyon gaya po ng undas at naging generally peaceful po ang ating pong paggunita sa Undas 2025 sa kabila ng napakarami pong mga nagdatingang mga turista dito sa lalawigan ng Aurora ay very peaceful po at maayos ang paggunita po nito. Okay ba, hindi pa rin kami makamove on sa nangyari sa Region 3 na sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng tinatawag na command center at fully solar power operation. Paano mamang kwento nito? Paano ito nagsimula, ma'am? Pwedeng malaman, ma'am. Opo, nagsimula naman po ito dun sa mga nakaraan pong mga provincial director natin kay Police Colonel Lucila Espaicho na sinundan po ng ating provincial director. So siya po ang nag-isip na magkaroon ng solar-powered tactical operation center dito po sa Aurora PPO dahil lagi po nagba-brown out, sir. Kaya sabi niya, kailangan solar-powered na ang ating Tactical Operations Center. So, nung nalipat siya, itinuloy po ito ng ating napaka-sipag na Provincial Director po ngayon sa kasalukuyan, si Police Colonel Robert L. Pitate. At ito nga po, nagtuloy-tuloy na sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng mga kapulisan po ng lalawigan ng Aurora at iba pong mga stakeholders po natin, napakarami pong mga kaibigan na tumulong, kagaya po ng iba po nating LGU, may mga nag-donate po ng mga televisions at iba pa, mga aircon. So, isa-isahin po natin na pasalamatan ang LGU Dingalan po at ang LGU Di Paculaw, LGU Baler po sa mga kanila pong mga naitulong po dito. At nabuo nga po itong Tactical Operation Center na kauna-unahang solar-powered. At noong October 24 nga po ay nagkaroon ng inauguration. Ang ating pong kabisita ay ang mismong regional director po natin. Kaya nakakatuwa po at ang mga LGUs po natin, kahit po ang Provincial Government of Aurora ay natutuwa dahil ang Tactical Operation Center po natin ay namomonitor po natin yung iba't ibang mga bayan po sa pamamagitan din po nung mirroring na tinatawag. Ang mga LGUs po natin ay sumang-ayon sa aming request na yung mga CCTVs po nila ay imi-mirror po natin o ma-view dito upang matulungan po natin sila na ma-monitor kung ano man po yung mga nangyayari sa kanila pong mga bayan. Nang sa ganun po ay mabilis po ang ating pag-responde kung halimbawa pong may mga mangyayari na hindi inaasahan o may mga insidente po sa mga area po na yan na nakikita po sa ating mga CCTVs. May tinanggap agad tayong tanong ma'am dito. Ilan daw yung baterya ng solar power ng inyong command center? Ang mga kasagot po nito ay ang ating pong chief kanina po. Nasagot po niya kung ilang kilowatt Pwedeng gawan daw ng tapos email na lang ma'am sa akin o send sa akin at ipapasok kung ano natin. Po yung mga katanungan niyo po Ma'am. pagdating po sa operational po dito ay si Police Captain Bautista po ang makakasagot po sa inyo. Okay, kung nasasabi na napapatakbo lahat ng baterya ay ang solar power ay hindi raw ba nalolobat? Di ba dumadanas ng lobat na namamatayan pa rin kayo ng power sa solar ninyo, ma'am?
Simula po nung ito ay na-establish at na-install po ang solar, ay hindi pa po nakaranas na talaga na mamatayan sila ng power. Dahil siguro dahil napakaganda ng pagkaka-install at malakas naman ang araw, kahit medyo makulimlim ay may Nagkakarga karga siya. naman po yung Yes, ating mga baterya. Okay, pati aircon, ma'am, ano? Congrats, ma'am. Sige, ma'am, may additional na tanong ay pupukol ko sa inyong messenger at sa inyong page. Ang susunod, ma'am, natin tanong ay ano ngayon yung pinagkakaabalahan at busy naman daw ang Aurora PPO, PD at PIO. Opo, at hindi lang po ang Provincial Director po at ang PIO sa amin pong shop, ang Police Community Affairs and Development Unit ang abala, kundi lahat naman po ng buong Aurora PPO po ay abala. Dahil syempre po sa pang-araw-araw po natin na mandato na palaging nandyan sa lansangan ng ating mga kapulisan upang masiguro po natin na agad-agad na makatugon sa anuman pong mga pangangailangan at paghingi ng tulong ng ating mga kababayan. At maliban po doon, madami po kaming mga proyekto kagaya po ng maglo-launch po kami ng Police Surfer Force, sir. Ito po ay napapanahon dahil po nung nakaraang October 31, ang ating pong ang member po ng Tourist Police Unit at yung proyekto po natin na Police Surfer Force ay nakasagip ng isang 10 taong gulang na bata. Ano po, na muntik nang nalunod. So nasagip po niya yan gamit po ang kanyang surfing board. At isa po yan sa ating pong pinapaigting na maipatupad ang ating mga Police Surfer Force na ang mga tao po dyan na mag-i-implement ay ang mga miyembro po ng Tourist Police Unit dahil ang Sabang Ecotourism Area po ay talagang dinadagsa po ng mga turista. Hihingi ko, ma'am, istorya ng batang nasagip. Mukhang magandang pag-usapan din yun. May tanong tayong natanggap. Napakasipag naman ng PIO at PD. Ano raw pinag-aabalahan ng ating Provincial Director Police Colonel Robert L. Pitate sa araw na ito? Bali po ang ating Provincial Director po ay may mahalagang pinuntahan. Sila po ay magkakaroon ng workshop upang mas lalo po nilang ma-enhance ang kanilang mga kakayahan bilang leader po at pagpapatakbo ng isang bilang Provincial Director po. Kaya ang lahat po ng mga Provincial Director po ay nasa isa pong workshop sa Region 2 po. Wow, talaga naman, ano? Okay, yun naman nilalakad ngayon ng PIO, ng Aurora PPO ay mukhang busy din, ma'am. Ano raw ba ito? Pwede raw bang i-share nyo sa amin? Actually po, ngayon po ay madami po tayong mga nilalakad. Gaya po, isa po ay yung pagkakaroon po natin ng seleksyon ng Best Supportive Local Government Unit at mga stakeholders at mga non-government organizations. Ito po yung mga LGUs at mga NGOs natin na very supportive, patuloy ang suporta po sa kapulisan. So, nagsasubmit po tayo yan ng mga, nagre-recommend po tayo. Papunta po yan ng regional headquarters at makakarating po sa Krami in case po na manalo sa regional level. Ang ating pong i-recommend ng mga LGUs at mga stakeholders po. Ito po ay magbibigyan po ng award in relation po sa ating police service anniversary po. Wow, okay. Kasama din ang NGOs, ano? Mga NGOs. Ilang NGOs per town or municipal, ma'am, ang pwedeng mapili? Bali po, ang pinagsasubmit po namin lahat ng mga municipal police stations, yung mga supporting po nila ng mga NGOs at mga stakeholders. And then dito po sa ating provincial level, pipiliin po natin ang atin po, ang best among the best. Yun po yung ating ipapadala sa regional office po at ganoon din po yung magiging proseso po doon. Yun din po yung ipapadala sa national level. Okay, ma'am. Marami tayong pag-uusapan talaga. May follow-up question, ma'am. Ma'am, di pa tayo sa sa mga tungkol sa inyong mga huli sa illegal at mga
huli sa droga at kung ano pang mga nahuhuli-huli ay pwede ba malaman natin yung mga bagong pangyayari ngayon at yung mga records nito ay pwede namang ma-email sa amin para naman magawa ng mas magandang istorya pa. Opo, at marami po tayong nahuli nitong mga nakaraang linggo na mga wanted person po, at isa po sa pinaka-highlight ay ang pagkakahuli po ng most wanted regional level po, top 7 po regional level, at top 1 at ng provincial level at top 1 po ng municipal level po ng bayan po ng Dingalan, Aurora, sa kaso po ng statutory rape. So matagal pong nagtago yan, kaya po nung nahuli ay nabigyan na po natin ng hustisya ang batang kanyang pinagsamantalahan. So lalo na po ngayon, National Children's Month, hindi man po namin naprotektahan ang karapatan ng bata, pero nabigyan naman po natin ng hustisya sa pamagitan po ng pagkakahuli po nitong number 7 regional level po ng top most wanted po natin. Okay, may record naman kayo niyan, di ba? Ka-capture ko na lang, ma'am, yan. Meron tanong dito, ano, kasi sumikat ito sa Nueva Ecija. Nahuli itong 2 tao magkasunod sa Bungabon, Nueva Ecija na nanloob dito sa isang hindi daw Shopee ang nai-report natin, at isinumbong pa tayo dun sa ating himpilan na mali yung report galing sa pulis ng Bungabon. Ay nais nating bigyan to ng linaw. Nagreklamo itong Mendez ang apelyido na unang nahuli na sinasabing kasama doon sa nanloob doon sa isang parang Shopee dito sa Baler at sa Shopee sa Palayan City. Meron ba, ma'am, kayong pahapyaw na istorya dyan, at kung pwede rin ako makahingi ng complete report ng Aurora PPO? Baka po yung sa Flash Express. Ayun, Flash ito. Express. Opo. Flash Express. Opo. Sinasabi niya, ma'am, hindi raw siya rider ng Shopee, kaya isinumbong ako doon sa DWN. Sinuspindi tuloy ako ng DWN ng 2 linggo na hindi pwede mag-report. Siya raw ay hindi rider ng Shopee, kasi ang report Shopee ngayon lumilitaw nga doon na Flash Express pala siya rider. Paano ma'am ang kwento nito? Bali po, ang detalye po niyan ay wala po sa aming tanggapan, pero yan po ay ang kwento po niyan na may isa pong establishmento na napasok po dito, at sa pamagitan po ng mga CCTVs po natin, kaya po napakalaking tulong po nitong ating Tactical Command Center, dahil sa pamagitan po nito, sa lahat po ng mga CCTVs, dyan po na monitor kung saan po sila lumabas, saan sila dumaan, at anong bayan ang kanyang mga dinaanan, at yun po ang sinundan ng ating mga kapulisan, kaya po nahuli po itong mga taong ito sa Bungabon. Totoo daw ba, ma'am, na merong asawang empleyado o empleyada yung asawa ng isang rider ay nagtatrabaho doon sa Plus Express o sa loob na ngayon ay umalis na? Meron bang report, ma'am, na gano'n? Sabi ko nga po, sir, ang detalye po yes, ay hindi po naibigay sa amin, dahil po ang kanila pong ang mga Baler MPS progress report po ay nasa Baler na po, at hindi po natin na isa sa publiko po. Okay, ma'am. Tungkol naman, ma'am, sa mga illegal logging, kumusta naman, ma'am? Pagdating po sa illegal logging, sir, ay patuloy pa rin po ang Aurora PPO sa pagbabantay sa ating kalikasan, at tinutulungan po natin ang DNR nang sa ganon ay hindi po maabuso ang ating kalikasan, dahil syempre lalo na ngayon, tag-ulan na naman, at nakikita natin na isa sa mga dahilan ng mga pagbaha ay ang mga pagkakaputol ng mga punong kahoy natin dito sa ating kabundukan, at yung pagkakaingin. So ang Aurora BPO po ay nagkakaroon naman po ng mga operation sa illegal logging. So ilan po dyan nung kailan nagkaroon po ng mga nasampahan po ng kaso sa illegal logging po. Okay, ma'am, may record naman mo ngayon yan. Yes. Ma'am, merong kayong tagahanga na meron daw kayong radio program na napag-uusapan ng pulis sa Aurora PPO. Pwede bang pakishare naman sa amin, ma'am? Kailan, ma'am, ang inyong radio program? Saang himpilan naman ito mapapanood at matutunghayan? Meron po kaming, ang Aurora PPO po ay merong mini-maintain na radio program every Monday po, 8 to 8:30 a.m. po.
sa DZJO FM. So meron po tayong dalawang na anchor po dyan at napag-uusapan po natin ang mga pangyayari dito po at mga accomplishment po ng Aurora PPO. At meron din po kaming FB Live na launch at nagkaroon lang po ng konting cut dahil po lumipat nga po kami ng studio na bago, ang Alert to Aurora. Every Wednesday naman po yan. FB Live po yan. Maaari daw ba makilala yung magagaling ninyong radio announcer ng mga pulis? Sino-sino po sila? Kasi nakikita raw eh. Magaganda po ang kanilang mga boses. Ano po? Magaganda sila. Magaganda pa eh. Yung isa po ay si Police Staff Sergeant Angelica Flores at ang isa naman po ay si Patrolman Decibel Belong. Wow, mukhang kilala ko isa na doon. Nakilala ko na isa, nasa likod ko. Ano? Ayun po siya, yung mapakaganda. Okay ma'am, sige, marami ma'am talagang pag-uusapan. Ito ay nabalitaan namin ma'am na yung mga pulis nyo ay nagpo-formation by platoon, ano? At sila ay nakatayo sa harap ng isang pastor. Paano pang kwento ma'am nito sa Aurora PPO? At alam namin ito program ng PNP National. Opo, isa po yan na mga yung ating pong moral recovery program ay parang nagmula po doon yung tinatawag po nating SWIM o Squad Weekly Interactive Meeting. So may mga squading po tayo at tuwing every week po na meron pong silang kasama ang mga pastor ay nagkakaroon po ng pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. So maliban po doon yung everyday po na kapag during formation and accounting, nag-i-invite po sila ng pastor para po i-bless ang ating mga kapulisan nang sa ganun sa kanila po maghapon na pagsiservisyo at pagtatrabaho, pagbabantay sa ating bayan ay mabless sila at muna ay makarinig muna ng mga salita ng Diyos nang sa ganun yun po yung kanilang guide sa kanila pong pagsiservisyo. MPS ma'am yan, saka PPO pareho ma'am na meron. Opo. Okay, masyadong mahaba ng nating napag-usapan pero marami pa rin katanungan ay baka nangangawit naman tayo pareho. Baka meron naman akong hindi na itanong na karapat dapat namang malaman ng ating mga kababayan patungkol sa kalagayan ng Aurora Police Provincial Office ay nasa iyo ma'am ang pagkakataon mo ngayon. Yes po, at sa lahat po ng tagapakinig po ni Sir Romel ay ang Aurora PPO po sa ngayon, sabi ko nga po, ay generally peaceful. Ito po siguro dahil ang mga mamamayan po ng Aurora ay disiplinado at nandun pa rin po yung pakikipagkapwa-tao. At sila po ay nandun po yung kaisipan na kailangan mahalin mo yung sarili mong bayan dahil kung ang sarili mong bayan ay magiging magulo ay sino pa ang titira dito? So wala. At isa rin po yan sa amin pong ipinagmamalaki kaya po patuloy po ang pagdagsa ng mga turista dahil ang lalawigan po ng Aurora ay napakatahimik at payapa at sinisiguro po natin na ang lahat po na nandirito, sinisiguro po ng kapulisan na sila po ay secured at ligtas. Kahit po sa kalsada nakikita natin marami pong mga pulis dyan at nang sa ganon ay ma-enjoy po nila ang kanilang stay dito po sa lalawigan ng Aurora. Okay, maraming salamat inyong napakinggan at nakasama natin sa ang naging guro ng palatuntunang Police in Action sa Aurora PPO. Wala pong iba kundi ang ating PIO at Pikado, Police Major Michelle C. Paulino. Salamat ma'am, mapagpalang araw, mabuhay ka naman.